Hindi pa napag-uusapan sa Malacanang ang posibilidad na matanggal sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara kasunod ng pagdistansya nito na maging kinatawan ng ilang opisyal ng gobyerno. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Yan ang naging tugon ng palasyo nang tanungin kung may posibilidad bang matanggal sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara kasunod ng pagdistansya ng Office of the Solicitor General na maging kinatawan ng ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng inihain na petition for writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ni Guevara, ang Pangulo na ang magdedesisyon kung mananatili pa siya sa pwesto. Dumipensa rin siya na hindi issue ang conflict of interest dahil tanging ang interes ng bansa ang isusulong ng OSG. Hindi anya personal ang naging desisyon ng OSG, sa halip ay institusyonal. Sinabi naman ni Yusek Castro na ipinunto lamang sa manifestation ng OSG na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa dahilan ng pagdistansya nito. Taliwas sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na naniniwala umano ang OSG na may mali sa ginawang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol para isuko sa ICC si Duterte. Samantala, walang nakikitang problema ang palasyo sa hakbang ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mag-request ng asylum sa The Hague habang gumugulong ang investigasyon laban kay Duterte. Giit ni Yusek Castro, bagaman yan ang hakbang ni Roque, wala naman daw itong magiging epekto sa kinaharap niyang kaso rito sa bansa, lalo na't hindi pa kinakatigan ang hiling nitong asylum o international protection. Dapat pa raw kasing mapatunayan ni Roque na tunay ngang may political persecution ang mga kasong inihain laban sa kanya. Bagay na ayon sa palasyo ay walang katotohanan dahil may mga ebidensyang inilabas ang PAOK nang gumulong ang Quadcom hearing sa Kamara. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento ng kanyang assistant, A.R. De La Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Sinalag din ng palasyo ang hirit ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi umano nagkabisa ang Rome Statute sa bansa. Punto ni Yusek Claire, kung hindi ito nagkabisa, bakit kailangan ng nakaraang administrasyon na mag-withdraw? Hindi na nila kailangan pang pabulaanan ng mga ganitong paratang ng kampo ng dating Pangulo. There's nothing to refute because it was effective until withdrawn. So there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Wala na kayong ginawa. Kasi wala pa lang, hindi pala tayo naging member, hindi pala tayo naging sumang-ayon sa nasabing Rome Statute. So dapat walang withdrawal. Sakali namang magkaroon ng utos ang ICC na i-freeze ang assets ni Duterte, ipauubaya na raw ito ng pamahalaan sa Anti-Money Laundering Council. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.